Hello Capricorn! Welcome to Like a Tarot. Alamin muna natin kung ano ang feelings mo. Ang next ay kung ano ang feelings ng person mo. At saka relationship, career, health, at financial. So ulit kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Magician in reverse, ito yung feelings mo. Na ang ibig sabihin parang lack of direction. Alam mo, malaki yung potential mo creative, at saka motivated. Gawin mong makatotohanan. Talented ka. Hindi mo lang pinapakita. Or, kumbaga, wala kang bilib sa sarili mo. Tumutuloy lang. Ace of Wands in reverse. At the Justice. Nandiyan na yung bagong simula na kakaharapin mo or mas magbibigay sa'yo ng inspirasyon. May hadlang lang. Dalawang cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo takot ka sa pagbabago o kaya yung sumugal. At ang advice ng mga cards, kung ano yung dumarating sa'yo, yun yung tanggapin mo. Kasi ito yung nakatadhana at saka responsibility na dapat mong kaharapin. Single ka man or nasa relationship, kung may nangyari sa'yo sa past or ngayon sa present, anuman ito, makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. At saka para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay yung bang mag-connect ka sa mga taong nagpapahalaga sa iyo. Kasi sa mga taong sumusuporta sa iyo, sa kanila ka makakatanggap ng long-lasting na pagmamahal, ng unconditional love, single ka man or nasa relationship. Sa mga single, lahat talaga tayo dadaan sa mahirap na stages pagdating sa pakikipagrelasyon. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo kaya nagbago sa'yo kasi feeling niya hindi happy yung relationship nyo. Ganun din sa mga single, kumbaga na-bored yung person. Pero hindi kaya siya lang ang na-bored. At saka kapag mahal ka ng person, hindi na kailangan ng alibay. At saka nagtutugma yung cards para sa mga single or nasa relationship na meron talagang person na makasarili. Mahirap din yung ganitong person na yung bigla nilang nagbabago yung desisyon or mood. Alamin naman natin ang advice ng mystical card sa iyo. Ikaw na lang tumukoy kung ikaw ba yung nababanggit ko o yung person mo. Kasi connected kayo sa isa't isa May posibilidad na magkapalit kahit na sinabi ko na ito yung feelings mo. Ayan, ito maganda. Time. Ang meaning nito ay huwag mo sayangin yung oras mo sa kakaalala. Kasi guys, kung mahirap yung sitwasyon mo ngayon, pinakita na ng mga cards na makukuha mo yung hustisya. Hindi katulad ng inaakala mo na worst ang mangyayari. Hindi naman ganun yung ipinapakita. Ito naman yung feelings ng person mo. The Hermit. Mukhang ang ilan sa inyo, bata pa kayo na couple. Kasi itong person mo ay marami siyang gusto madiskubre. Lalo na sa kung tamang direksyon ba yung tinatahak niya sa buhay. At ang advice ng mga cards ay walang mali sa tinatahak mong desisyon. At saka matuto ka sa mga experience na kinakaharap. At saka kailangan mo din ng time para sa sarili.
para magkaroon ka ng clarity. Mas gawin, isipin yung positibo at yung para sa kabutihan. The Emperor at Queen of Wands. Sa cards na ito, pinapakita na meron kang kakayahan na maging leader sa grupo o kaya sa relationship. At kapag ikaw yung natoka, kailangan meron kang kakayahan at saka courage at syempre ikaw yung magkokontrol ng emosyon mo at saka yung magiging magandang takbo ng relasyon sa kapwa or sa person mo. Sa mga single, meron kang person na makikilala na talagang magiging seryoso at magkukumit para magkaroon kayo ng relasyon. Dalawang cards na ito ang nagsasabi na seryoso yung potential person. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, base sa cards na ito, mas older yung person mo sa iyo. Meron siyang kaya na magpamilya at responsable. Ang goal ng person mo ay yung pangmatagalan na relasyon kasi para sa kanya, makakatulong din ito sa kanya para sa image niya at saka yung magtuloy-tuloy yung swerte na nakakamit niya. Yung sa tama, yung pinipili niyang landas. At saka ang ilan sa inyo, kahit busy yung person mo, ikaw yung puno ng passion. Kumbaga hindi mo siya hinihintay na lapitan ka pa niya, kundi malambing ka talaga sa person mo at gusto niya yun. Maganda yung teamwork nyo sa relationship. Alamin naman natin kung ano ang advice ng mystical cards. Security. Connected pa rin ang card na ito. Nang ibig sabihin, yung wealth at saka yung security, yan yung pagkakaroon mo ng oras, space, energy, at saka lalo na syempre sa relasyon, sa love. In short, kailangan ng balanse para magpapatuloy. Ngayon naman guys, ito naman ay patungkol sa relationship, sa career, sa financial at health. Tatlong cards yung kailangan natin. The Star, Ten of Cups at Knight of Wands. Sa career, ipinapakita ng mga cards na may magandang milagrong mangyayari sa buhay mo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa kasi darating yung magandang oportunidad para sa ikakatagumpay ng career mo at saka yung magandang pasok ng financial. Ang ilan sa inyo sa financial, magi-increase yung income mo. Ang iba naman, magpapalit ka ng trabaho. Nakadalawang cards ka na para sa abundance. Dahil nga sa ang ilan sa inyo, napakasipag mo talaga. Dalawang cards na rin yun. Kaya sa financial, medyo ingatan mo yung paggastos. Kahit na maganda yung pasok nito or dating sa buhay mo. May mga buwan kasi na darating, nagagastos ka nang hindi mo inaakala or inaasahan. Sa health naman, ipinapakita na napakadami mo energy para magawa yung mga responsibility mo or mga gustong gawin. Pero hinay-hinay. Kailangan ng tamang diet at sapat na pahinga para magawa mo yung mga gusto mo. At kung ang ilan sa inyo ay meron kang sakit, magkakaroon din ng healing. Hindi mo kailangan mawala ng pag-asa. Sa relationship, ang advice ng mga cards ay maraming pagbabago mangyayari sa buhay nyo ng person mo na positibo. Huwag mawala ng pag-asa. Kailangan ng effort at teamwork sa relasyon. Yun ay sinasabi ng tatlong cards.
Sa mga single, huwag ka mawala ng pag-asa kasi 3 cards na ito ang nagsasabi na yung para sa'yo ay darating. Hindi yun ganun kabilis, pero kailangan ng patience. 7 of Wands, na ang ibig sabihin ay anuman ang nangyayaring challenges sa buhay mo ay maninindigan ka sa mga pinaniniwalaan mo. Para may magandang outcome yung buhay mo, ay i-priority mo yung time management. Naka-organize ba? Page of Swords, na ang ibig sabihin kahit medyo weird yung nangyayari sa buhay mo or situation, ay meron pa ring solution at may magandang resulta. Kailangan din ng tulong ng iba syempre. Itong 9 of Swords, ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo dahil na rin sa problemang kinakaharap, nahihirapan kang matulog or balisa. At ang advice ng mga cards ay huwag ka manatili sa sitwasyon or problem na magpapalungkot lang sa iyo. Pwede kang magdalamhati hanggat hindi mo pa kaya pero huwag mong tagalan. Kailangan maging positibo ka pa rin sa buhay mo para magkakaroon ng kasagutan bawat tanong mo sa nangyayari sa buhay mo. At saka huwag kalimutang magdasal. Magtiwala sa sarili na kaya mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 1-3. Your angels are reminding you to stay positive. Focus on the positive things in your life and keep optimistic thoughts. 7-7-7. You are on a rapid journey to grow spiritually. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose.